Nako, tumagas dito sa wiper yung tubig, ayun sa loob. Ayun. Yan, dyan pa lang sa wiper. Dumaan siya rito. Ayun. Dumaan siya dyan. Ayun, dumaan dito. Tapos pumunta dun sa fuse box. Aguroy. Aruroy. Dito pala dumadaan ito. Bakit? Yun, let's go automatic work. So update ulit tayo sa ating Toyota Innova mga sir. Ayan. Yan yung Toyota Innova 2026 XE model automatic transmission. So kaparehas lang din yan na itsura sa mga V, G tsaka tawag nito yung E, parehas lang sila. Ang pinagkaiba lang nila yung mags, yung tindig, yan. Yun yung forma niya. Yung mags lang ang iba. Tapos yung mga safety features niya, yun ang wala siya. Ngayon, ang down payment ko nito is 140,000. Kasi sabi nung kasa, doon lang daw ang down. Kailangan para hindi daw malakihan ang down. Tapos yung monthly, parang ganun lang din naman daw papatak. Ang monthly ko rito, nasa 28,700. Yun. Ito palang pinalit ko dito na LED. Yan, sa loob. Ito. At in-upgrade ko na rin. Ito yun. Yung pinalit ko LED na to. H11 yan. Ito. Pero ito pang fog lamp na to. Pang fog light. H11. Pero nakalagay dyan sa akin, super white H11 6,000K. Yun ang nakalagay. Ito naman, ganito siya. Yan. Ang pinagkaiba lang nila sakit. Pero ganito siya, ganto. Yan, may buntot. Yan, ito. Super white yung nakalagay. Ito, ganda ng materials. Yan. So mga gusto magpakabit, pwede yan dito sa amin. Ang kaso, pagkaibahan lang, hindi kamukha yan ng mga projector type na ang ilaw nila tusok talaga. Pag LED, alam natin, sabog yan. Sabog ang ilaw. So mga projector light, tusok talaga yung ilaw, tusok ang liwanag. Ito, maliwanag siya pero kalat. Yung pinagkaiba nila. Pero low budget lang naman to. Yeah, kayang-kaya. May balas na rin siya ito. Okay, pwede kayo kung gusto niyo magpakabit. Kahit lumang Innova pwede. Bagong Innova pwede. Ayan, available tayo nito mga sir. LED. Alright. Yung monthly, swerte nyo kung yung ahente nyo mabait. Uy, ba't ganito? Ba't yung stripe hindi parang yung stripe niya hindi diretso. Ayan, hanggang dito lang hindi sumagat yung parang pintura niyang urig. Kabila, tingnan natin. Baka parehas. Parehas lang pala. Kasi ito plastic naman to. Ito yung lata. Ayan meron talaga siyang ayan, hanggang dito lang. Hindi siya sagad. Kita siya pag malayo Ayan, pero hindi napansinin yan. So dito sa mga gilid, wala pa naman kasi to, kaya yan kalaki. Okay. So yun yung Innova natin. Sa mga common issue nito Innova, ang masasabi ko sa engine section, malakas tong Innova. Malakas, maayos gamitin. So engine section, wala akong problema dito sa tingin ko. Kasi sa mga past encounter ko nito sa Innova, sa mga customers na mga nadanas ko, ang mga naging problema ko lang, mga 2017, 18, computer box, kusang nagsha-shutdown. Ayun, mga Hilux, ganun din. Basta mga GD engine. Umulan na, sayang. Mahina na yung boses natin. Yun, sa performance, maganda. Ang problema lang, computer box, tapos, tawag nito, yung computer box lang. Tapos may nag-comment sa akin na yung ECB daw na ito medyo mahal. Yung suction control valve. Control valve kasi yun yung nagtutulak ng diesel para bumomba siya papunta sa fuel rail. Pero based sa experience ko, wala pa akong experience ng GD engine na nasira ang suction control valve. Mas nauna nasira pa yung computer box kaysa sa suction control valve. Hindi kamukha ng sana wag naman. Hindi ka parehas to ng unang naunang Innova na pag nagsira
nagkakaroon siya ng large leak, pero sobrang tagal na rin. Umaabot na rin ng 10 years, 17 years bago nagkakaproblema yung mga large leak. Yun ang pinakamasakit na sira ng Innova. Yung large leak, pag lumabas yun, nako, ang hirap nun. So, base sa experience, bilang gumagawa ng sasakyan, wala pa akong na-experience na nasiraan ng ACB nito. Pero marami naman siguro, baka natapat lang sa iba nagpagawa. Yun. Tsaka tandaan natin, pagka Toyota, napakaraming pyesa. Bukod sa maraming pyesa, may iba mura pa. Meron pa nga silang pababaan na lang ng pyesa. So marami makukuhanan at marami din pyesa. Yung kagandahan sa Toyota, hindi nila binabaliwala yung pyesa, mga sir. Tapos experience ko din, yung nabili naming Innova, manual naman yung manual. Umabot siya ng 300,000. Ang ginagawa lang niya noon, change oil lang. Yung tamang change oil lang. Tamang change oil, tamang PMS. Umabot siya ng 300,000 mahigit yung mileage niya. Toyota Innova na 2020. 20 yata yun, 2023. 1GD, walang takip na ganito na Innova. Pero ganito lang ang itsura niya. Ganyan lang din mukha. Wala siyang nagiging ibang problema. PMS lang siya kasi Grab driver eh. Umabot ng 300,000. Mantakin nyo, sobrang tagal. Sobrang layo na nang inabot. Alam nyo, nagiging sira. Biglang hindi umandar ang sasakyan. Ang problema lang niya, nag-stack up lang ang turbo. Yun. Pero nung binuksan namin ang turbo, walang sa turbo. Walang problemang butas o nag-stack up lang. Yung turbo niya. Dito yan sa ilalim. Yan. Dito sa ilalim ng turbo nito. Yun, no? Nag-stack up lang ang turbo. Yung mga niya sa gilid, sumagat, tapos hindi na bumalik. Hindi na siya umandar. Ito. Yan, turbo niya sa ilalim. Binaklas namin yan. Yun lang naging sira. Kaya hindi mapaandar-andar yung sasakyan. Tapos, isa pang idea na may bigay ko sa inyo. Nung nagpunta kami sa paggawa, mismo sa Toyota. Yung nakita namin doon na Toyota, nasa 400,000. Talagang, napakaganda pa. Talagang maayos pa siya. Tumatakbong maayos. Ay, ganito pala to. Wala pang problema. 400,000 na ang tinakbo. Maulan dito ngayon sa amin. Kaya maulan. Ngayon, binuksan ko yung hood. Consider sarado ang hood. Wala naman tumatamang ulan dito. Pero, may napapansin ako. Tumagas dito sa wiper yung tubig. Ayun, sa loob. Ayun. Yan, dyan pa lang sa wiper. Dumaan siya rito. Ayun. Dumaan siya dyan. Ayun, dumaan dito. Tapos pumunta dun sa fuse box. Aruroy. Dito pala dumadaan ito. Bakit? Sa wiper. Ayun. Yan, doon dumaan yung ulan. Wala siyang dito siya dumiretso. Bakit ganun? Ayun, dyan lang dumaan ng ulan. Tapos dito siya pumatak hanggang dito. Aruroy. Ito nga. Sa bagay, diretso lang to. Huwag na siya pumasok yan sa fuse. Sa bagay, hindi na siya makakapasok dito. Dahil ang fuse, nakaganon. Pataob. Tapos sa ilalim niya, nakaganyan. Pero, hindi yan punduhin ng tubig. Huwag lang pumasok doon sa ABS. Ayan, no? Huwag lang siya pumasok. Ang tubig, kitang-kita. Ayan, no? Dumadaan pa rin. Umuulan. Yan. Umuulan, pumasok doon sa wiper, lumabas dito. Ayan, no? Wag naman sana. Dito siya sa punduhan. Pero sa bagay, kaya siguro na ginawang plastic to. Yan, kasi dito, pag pumasok ang tubig, hindi siya madadali. Ayan, no? Yan na, ang lakas. Sa kabila, tingnan natin. Sa bagay, dyan kasi ang tapon eh. Dito naman ang tapon. Yan, pasok din dyan sa wiper. Pasok din doon sa ilalim. Papunta dito, yan, sa baba. Wala siyang patak doon. Yan, nakatago na yun. Wag lang tumilamsik dyan. Pero selded naman yan. Dito siya pumatak, Dito sa ground. Ito, connection to. Yun, connection yan. Pero ground connection lahat yan pagka ganyan. Ground yan. Ang problema lang naman yan, mag-indicator kung magkaroon ng lost contact, tapos lost contact o ganyan. Nagkaroon ng tubig. Magkaroon ng
magkakaroon ng parang punggos, magkakaroon ng kulay green. Yan, pero tiwala tayo dito. So hindi naman papasok yan, wag lang pasukin yon. So maulan, na-testing natin siya. So yun lang naman ang ano ko dito. Ayun oh, lakas. Yun, tuloy-tuloy oh. Kahit isara ko pala to sa ulanan, tatamaan talaga siya oh. Ayun, doon pumatak. Bakit doon? Ayun. Aray, ayun. Ang lakas oh. Ayun, umahitay na dito. Aguroy. Ayun, at least, ayun, bantayin na to. At least ngayon ko lang nakita to. Ayun, doon sa dumaan sa ilalim. At least ngayon ko lang siya nakita. At saka may ano na ako, may insight na ako kung magkakaproblema. Banda rito. Yan, banda dyan. Ito. Yan, wag lang pumasok dyan sa ABS. So, hindi naman siguro yan. Tapos, yung sa Toyota mismo, yung ginamit namin sa sakyan noon, umabot siya ng 400,000. Sa GD engine siya, umabot ng 400,000. Talagang ano pa, smooth na smooth pa rin siya. Yung isa naman 300,000. Smooth na smooth. Tapos, yung engine naman na 1KD na experience namin, umabot naman siya ng 600,000. Smooth na smooth pa rin. Pinambabiyahe pa rin ng Leyte. 600,000. Yun na. So yun lang naman. So bantayin no? Pag naulan, dito pala dumadaan no? Ayan, lakas. Ayun na, pumaybay. Hindi kagaya sa ibang sasakyan to. Kung mapansin nyo, yung ibang sasakyan may nakaharang dito ganun. Ito wala. May nakaharang na parang foam. Ito wala. Oh, dumiretso. Hanapan ko to ng foam. Ayun, tuloy-tuloy. Ayan. So at least nakita ko. Nagre-review lang ako habang umuulan. Yun, lumabas yung mga tubig ulan doon. Hindi naman siya pumasok. Sa kabila, ganun din, no? Bisirit. Yan siya, bantayin natin yan mga sir. Yan, yung mga ground connection dyan. Dito, basa na. At least wala na iba rito. Filter na lang. Okay. So yun. So ganun katibay yan. Ganun katibay ang Toyota. Lalo, basta Toyota na brand, ganun katibay. So yun yung mga sample, no? Umaabot ng 300,000, 400,000. Bantayan dito kasi diesel naman to. Tapos pag umabot na ng 100,000, so sundan nyo na lang yung mga PMS ko nito. Pero matagal pa ako magpa-PMS siguro nito. So powerful ang makina nito, 2.8. Yun yung review natin sa Innova. So ang napalit ko lang dito ngayon, nilagyan ko lang siya ng ganito. Yan. Para sa talsik, hindi siya kasi nung pag tumalsik, hindi tayo mamumroblema. Ayun. Tapos doon, nilagyan ko rin sa likod. May nakalagay na rin. Nilagyan ko. Okay, yung pogi-pogi Innova natin mga sir. Alright, so review sa tag-ulan.